palagi siya nagbibigay ng perang pang merienda kahit hindi naman namin hinihingi sa kanya. Pulis daw ang tatay niya at teacher naman daw ang nanay niya, kaya sabi niya na okay lang nakuha kami ng kuha. Dahil baka hindi daw namin siya kaibiganin kapag wala siyang nailibre sa amin, kaya parang ang babaw ng tingin niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Mika at ang kwento niya ay nangyari noong siya ay grade 8 pa lang. Meron silang bagong kaklase na transferi galing ng probinsya at tawagin na lang natin siyang Sonia. Si Sonia ay napakadaldal na tao, palakaibigan siya at hindi siya mahirap pakisamahan. Naging close sila ni Sonia at nadagdagan pa ang kanilang circle of friends dahil nakilala nila ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Red. Si Red naman ay matalino at mabait din, palagi siyang nanlilibre sa kanilang samahan at nagbibigay ng pera kahit hindi naman sila humihingi. At sa barkadahan kasi nila Mika, hindi maiiwasan yung may mga kaibigan sila na kuha na lang ng kuha na para bang wala silang konsensya. Kinausap naman nila si Red na hindi niya kailangan palaging manlibre dahil may mga sarili-sarili naman silang mga baon, pero ang sabi ni Red ay okay lang daw. Huwag daw sila mag-alala dahil pulis ang tatay ni Red at ang nanay niya naman ay isang teacher at pareho silang malakas kumita. Hanggang sa isang araw itong kaibigan nila na si Sonia ay sobrang kulit at mapilit na makapunta sa bahay nila Red. Ang sabi kasi ni Red ay walking distance lang ang bahay nila galing ng school, kaya nagpupumilit ulit si Sonia. Hindi na nakatanggi si Red dahil ilang beses na rin naman nagpumilit si Sonia, pero nagtataka sila Mika kung bakit bawal daw pumasok. Itinuro lang ni Red ang sinasabi niya na bahay lang nila, kaya nagtataka si Mika kung bakit hanggang dun lang sila sa labas. Ang iniisip na lang ni Mika at ni Sonia ay baka bagong linis ang bahay nila Red kaya bawal pumasok, kaya sila ay nagsawalang bahala. Malapit na rin ang Christmas vacation nila noon nang biglang mag-aya si Red na pumunta ng mall para makanood daw sila ng sine. At ang miyembro ng kanilang barkadahan ay umabot ng 12 katao na ang sabi ni Red ay ililibre daw silang lahat. Kaya nagulat si Mika dahil sobrang laki ng pera na magagastos ni Red, pero si Sonia ay umuo naman agad. Hindi daw pwedeng hindi sila matuloy dahil itong si Red ay umarkila na ng 3 tricycle para pagkasyahin silang lahat papunta sa mall. Pati pang lunch daw nila ay sinagot din ni Red at pagkatapos nilang manood ng sine ay dumiretso sila ng dep store. Doon naman sila binila ni Red ng tagi-tagisang regalo. Naaalala pa ni Mika na isinama niya ang boyfriend niya nung panahon na yon na binilhan din ni Red ng sapatos na nagkakahalaga ng 5,000. Kaya dito na sila napaisip kung gaano ba talaga kayaman ang pamilya ni Red, hanggang sa isang araw na niyaya na naman silang lumabas bago nagbagong taon. 5 lang silang magkakaibigan na nakasama, kaya napatanong naman si Mika kung nasaan si Sonia at ang sabi ni Red ay busy daw siya. At noong nando na sila sa mall, tumambay muna sila sa mga bench dahil hinihintay nila ang papa ni Red dahil hindi niya pa raw nakukuha ang pera. Pero ilang oras na silang naghihintay at gutom na rin sila. Wala pa rin ang papa ni Red. Kaya ang isang kaibigan ni Mika ay nag-aya ng kumain ng lunch at ang sabi ay magkanya-kanya na lang sila ng bayad. Simula nun ay parang natabangan na ang mga kaibigan ni Mika dahil parang pinaghintay sila ni Red sa maghapon para sa wala. Hanggang sa isang araw habang kumakain si Mika, bigla siyang tinawag ni Sonia dahil nabalitaan niya daw ang ginawang pagpapaasa sa kanila ni Red. Magkita-kita daw sila pagkatapos ng oras ng eskwela, pero hindi daw pwedeng isama si Red. Dito na sinabi sa kanila ni Sonia na ang tatay pala ni Red ay hindi totoong pulis at ang nanay niya ay hindi rin totoong teacher. Dahil ang nanay pala ni Red ay isang kasambahay na nakatira sa bahay na itinuro ni Red na sinasabi niyang bahay daw nila. At ang tatay naman ni Red ay nagpapakahirap na magsaka sa probinsya, kaya nagulat sila at nanlumo. Kaya bago dumating ang kanilang graduation ay kinumpronta nilang lahat si Red at sinabi nila na alam nila ang buong katotohanan. At ang tanging sinabi lang ni Red ay baka hindi nyo na ako kaibiganin kung wala man lang ako mailibre sa inyo.